Welcome back to my channel. Ayan, for today's video ay gagawa tayo ng tutorial. And ito yung kung paano ako kumuha ng NBI clearance para sa kapatid ko. Ayan, i-share ko lang sa inyo. Hindi po ako agent and based lang po sa experience ko to. So, kahit wala po kayo sa bansa, pwede niyong gawin para sa mga mahal niyo sa buhay. Lalo na kung malayo kayo sa city, hindi sila magaling gumamit ng computer or hindi sila tech savvy, it's okay lang na pwede niyo po silang tulungan. Kasi sabi ng kapatid ko, ngayon mostly talaga kailangan na ng online booking. Ang advantage din talaga, hindi mo na kailangan pumili ng mahaba, pero yung disadvantage is, hindi naman tayo lahat malapit sa city, meron tayong wifi connection, may laptop, computer, or whatever, yun yung disadvantage. Pero, i-share ko sa inyo guys kung paano ko ginawa para sa kapatid ko. So, kailangan mo lang alam lahat ng information na yun sa kapatid mo or kung sino man ang kukuhanin mo, at least magagawa nila para sa'yo. Ayan guys, samahan niyo ako. Eto na guys, pumunta ka lang sa website ng clearance.nbi.gov.ph and then eto yung mga requirements na kakailanganin mo. At least meron kang 2 valid IDs, okay na yon. Yung sa kapatid ko, dinala niya yung PSA birth certificate at saka postal ID niya. Yung kailangan yung birth certificate, hindi na yung NSO kasi hindi na nila yung binabalid, kailangan PSA. And ayan, kung nabasa mo na yung mga requirements, so at meron ka man yan, i-close mo. And then, eto na yung lalabas guys. Kung meron ka ng account at dati ka nang kumuha ng NBI clearance, magsa-sign in ka na lang. Kung wala pa naman, so kailangan mo talagang mag-register. So, ito yung lalabas kapag magre-register ka dito. Pipilapan mo lang yung mga information na kakailanganin na hinihingi nila. And then, ayun, mag-proceed ka na. And eto guys, lalabas yung mga terms and condition. I-agree mo lang yan kung nabasa mo na. And eto na, pilapan mo na itong form na to kung anong kailangan. Mga personal information lang naman, email address. So, make it sure na lahat ng i-encode mo ay tama yung spelling and lalo na yung email address kasi mahihirapan ka nang baguhin yan. So, mag-sign up ka na. Kapag na-sign up mo na, napilapan mo na lahat ng information na hinihingi nila, sign up. And then, eto. So, bibigyan ka nila ng code, one-time code, one-time password. So, marireceive mo yan sa email address mo. I-check mo lang yung email address mo. And saka mo siya ikikiin. Eto na yung na-receive ko na sa email address ko. Kaya, kailangan talaga tama yung itatype mo. Kasi pag nagkamali ka, mahihirapan ka. Mag-uulit ka na naman. So, eto, naka-register na tayo. So, meron na tayong sariling account. So, magsa-sign in naman tayo. At eto na nga, itatype lang natin yung email address natin, password, and then sign in na siya kasi may account na tayo. And kapag naka-sign in ka, eto na yung lalabas, guys. So, yung mga information na in-encode mo kanina, meron na siya. Pero marami pa siyang information na hihingin. So, fill upan mo lang siya kung ano yung mga hinihingi nila dito. Especially yung may mga asterisk yan, na red asterisk, kailangan mo talaga siyang fill upan. And kapag na-fill upan mo na, saka mo i-save yung mga information. And eto na guys, yung information. So, pwede mong i-double check kung tama ba yung mga tinype mo. Kung may mali ka, at least mababalikan mo pa siya. So, kailangan mabalikan mo siya at ma-check mo talaga. Ayan, so may time ka na balikan, eto na siya guys. Kung may mali kayo, saka save mo yung information kung siguradong sigurado ka na sa lahat ng pinilapan mo. At eto na, sure na ako sa lahat ng information na in-encode ko. So, isa-submit ko na siya. Ayan, at eto na yung lalabas, yung pinilapan nyo. So, nandito na yung lahat ng information. Pwede nyo pa rin siyang i-double check or pwede nyo pa rin siyang ma-edit. Just in case meron pa talaga kayong nakitang nagkamali kayo ng type. And dito sa gilid, meron kayong apply for clearance and edit information. So, dahil okay na wala na tayong i-edit, so apply for clearance na natin. So, eto naman yung lalabas pagkapindot nyo ng apply clearance.
kailangan nila ng type of ID. Ano ba yung ID na ipipresent nyo sa kanila? So, ayan, i-click natin. Ang i-present ng kapatid ko ay postal ID. So, hanapin natin dito. So, i-click nyo lang to and scroll down kung nasaan yun. So, eto guys, eto ang i-click ko ay postal ID. And ayan na, so nandiyan yung postal ID. And kailangan naman nila ng ID number. So makikita nyo yun sa postal ID ninyo kung ano yung ID number na nakalagay doon. And i-agree nyo lang pagkatapos nyan na i-encode nyo. And eto na yung lalabas. So lalagyan lang kayo ng another reminder. And kapag nabasa nyo na, and i-close nyo na lang din. Close pagkatapos yung basahin. Ayan, kapag na-close nyo na yun guys, ito na yung lalabas. Nandito na yung mga available date na pwede nyong i-book. So, yung mga naka-color blue, ibig sabihin available yan. Meron siyang AM or PM. So, mamili na lang kayo kung gusto nyo ng umaga or hapon. And dun nga pala sa taas, nandun yung branch kung saan kayo gusto nyong pumunta o pinakamalapit para sa inyo. So, make it sure na yung branch na ilalagay nyo ay yung malapit sa inyo. Okay? Para hindi kayo magkamali or tama talaga yung destination na pupuntahan nyo. Ito naman yung next, yung payment. So, ginamit ko yung Visa card or MasterCard. So, mag-proceed lang tayo ng payment. Ang total amount na babayaran natin is 130 pesos. And then, proceed payment. Ayan, so, ito yung lalabas ko dahil nga yung Maya or debit or credit card is tinatawag na parang covered siya ng Maya. So, ayan, pay lang tayo and ito yung payment processing na siya. And then, ayan, so, kailangan lang ng i-continue, confirmation yan. So, may marireceive ako sa phone number ko. And, ayan, so, isa-submit, makaka-receive ako ng code sa phone number ko. And then, ilalagay ko yung code dito. Pagkalagay ko ng code, i-submit naman natin pagkalagay ng code. And yung code na yun na-receive ko nga pala dun sa phone number ko. And eto na, processing na siya. So, hintayin lang din natin. And payment processing. And ayan, hintayin lang natin. Minsan medyo matagal, minsan mabagal. And eto na yung kabuuan ng payment natin is 164 yung umabot kasi may mga fees pa tayong mga binayaran. Yung total niya 130 pero dahil may mga fees pa tayong binabayaran, umabot siya ng 164. And eto na yung kabuuan guys. Ayun ang summary. Ayan, i-check naman natin yung transaction. So, meron akong paid at meron akong pending kasi nag-try ako ng iba na hindi nag-okay. So, kaya tanay ko na ulit ng iba. So, pwede mo naman yung cancelin. I-submit mo lang, matatanggal at mawawala na siya doon. So, ayan yung green. Yun yung importante. Meron ka ng green. Ibig sabihin, bayad ka na, paid na kalagay doon. And, tingnan mo lang yung details niya. At eto na yung lalabas. Eto na yung pinaka-resipo. Kailangan mong isend yan sa taong kinuhanan mo at yun ang papakita nila doon. Ayan, sana guys ay may natutunan kayo sa video na i-share ko sa inyo. And pwede nyo rin gawin para sa mga mahal nyo sa buhay kahit wala kayo sa Pilipinas. Ayan, thank you guys for watching. See you in the next video. Bye!